Itong mapapanood nyo ngayon ay tungkol sa isang contestant sa palaro na sikat sa Amerika, ang Family Feud. Kahit sa bansa natin ay meron din ito. Tignan natin ang sagot ni Tim nung tinanong siya kung ano ang pinakamalaking mali na ginawa nito sa kasal. Ito ang video. What's the biggest mistake you made at your wedding? Honey, I love you, but said I do. I'm gonna get in trouble for that, aren't I? Sa tingin nyo, kung kayo ba ang asawa ni Tim ay ano nga ba ang mararamdaman nyo dito? Sa bayan ng Quincy, Illinois, may populasyon itong 40,000 na tao. Kilala ang bayang ito bilang James City dahil isa ito sa bayang ligtas, payapa, at matumal lamang ang krimen na nai-report dito. February 23, 2023, biglang nagbago ang kasaysayan ng Quincy. Sa araw na ito ay pinatay si Rebecca Postel, isang 41 years old at may 3 anak na lalaki. Natagpuan sa banyo ang walang buhay at naliligo sa sariling dugo ang ina na si Rebecca. Ito ang kwento ng buhay at ang trahedyang sinapit ni Rebecca sa kanyang asawa na si Tim Blefnick. Tara at umpisahan na. 2009, kinasal sina Becky at Tim. Meron silang 3 anak na lalaki at perfect couple ang dalawa. You know, when we knew Tim and Becky, that was when they had gotten engaged and were getting married, and it was a very happy time in their life. Kilala at sikat si Tim sa kanilang bayan. Nagtapos si Tim sa Quincy University at isa itong atleta. Isa rin siyang Hall of Fame sa larong football sa kanilang university. Bago mamatay si Rebecca, ay nagtatrabaho naman si Tim sa Quincy Farm Products and Business Development. Si Becky naman ay isang masipag at mabait na nurse. Isa rin siya sa mga nag-volunteer na nurse noong panahon ng pandemic. Palipat-lipat siya ng ospital para makatulong sa mga COVID patient. Makikita sa mga larawan ng mga ngiti ng mag-asawa na animoy masaya at napaka-perfect tong pamilya, pero ang lahat pala ay may tinatagong hindi maganda. Noong 2020 ay sumali si Tim sa isang game show sa TV. Ito ay ang Family Feud at dito ay tinanong siya ni Steve Harvey. What's the biggest mistake you made at your wedding? Honey, I love you, but said I do. I'm gonna get in trouble for that, aren't I? Nung napanood ko ang video ay sa tingin ko ay nagsasabi ng totoo si Tim at galing talaga sa puso niya ang pagsisisi. Kahit sabihin nating biro lang yun alam naman natin na halos kalahati ng biro ay totoo. January 21, 2021, si Tim ay nag-file ng divorce. Hindi na nagtaka ang mga kaibigan nila dahil alam nila ang totoong nangyayari sa mag-asawa. Pinag-aawayan nila kung saan ba dapat mapunta ang mga bata. May 2021, minessage ni Becky ang kanyang matalik na kaibigan na natatakot siyang kunin ni Tim ang mga bata dahil si Tim ay isang abuser. Gusto niyang protektahan ang kanyang sarili at lalong-lalo na ang mga bata. Nasabi rin ni Rebecca na kahit mismo sa harap ng mga anak nila ay pinapakita ni Tim ang pambubugbog sa kanya, pagsuntok sa mga pader at sa pagsira ng mga gamit ng bahay. Nasabi din ni Rebecca na kailangan ng restraining orders kay Tim. Alam ni Becky na hindi pa nagsosurrender ng baril si Tim. Ito ay isang 9mm na pagmamayari ni Becky. Kaya ganun na lang ang pag-aalala ni Becky sa kayang gawin ni Tim. Pagkalipas ng ilang buwan ng debate ay nag-file si Becky ng Ordinance of Protection kontra sa ama ni Tim. December 16, 2021, nag-message si Becky sa kanyang kaibigan. Sinabi niyang sinigawan ni Tim si Becky sa muka. Tinulak niya ako sa harap ng mga anak namin at naghagis siya ng mga gamit sa lugar kung saan kami magkakasamang mag-iina sa iisang kwarto. Sa taong din yun ay minessage niya ang kanyang kapatid. Sinabi niyang, If something ever happens to me, please make sure the number 1 person of interest is Tim, as that is who would do something to me. August 2022, napag-usapan sa korte kung paano ang paraan ng kanilang pagpapalitan ng mga anak. Kung magpapalitan man sila ng mga anak ay dapat may distansya si Tim kay Becky. Gumawa si Tim ng account sa FB gamit ang pangalang John Smith. Isang araw ay naghahanap sa FB Marketplace si Tim ng isang bisikleta. Ang kinuha niya ay isang kulay blue at black na bike. January 5, 2023, isang kaibigan ang tumawag kay Rebecca. Ito ay si Melissa Yang. Sa araw ding yon, may mga taong nakapansin kay Tim na kakaiba ang kanyang kinikilos. Tinanong niya rin ang kanyang kapitbahay na si Bradley Emen kung meron ba itong CCTV sa kanyang bahay. Pero ang sagot ni Bradley ay wala naman. February 10, 2023, nireport na ni Tim na nahanapan niya na ang nawawalang baril ni Becky. Ngunit ang gustong mangyari ni Tim ay ang mga pulis ang magsauli ng baril kay Becky. Ngunit tinanggihan ito ng mga pulis.
February 13, 2023, alas 12 hanggang alauna ng madaling araw ay nakita nila sa CCTV na may pabalik-balik na nakabike na lalaki. Sa gabing din yun ay nakatanggap ng CCTV alarm notification si Taylor Heyman, kapitbahay ni Becky. Sa mga oras na din yun ay ang cellphone at ang Whoop armband na gadget ni Tim ay nakapatay. February 14 hanggang February 21 ay hindi na nakita sa CCTV ang lalaking nagbabike ng madaling araw. Pero pagdating ng February 21 alas 2:11 ng madaling araw ay nakita ulit ang lalaking nakabike at umikot-ikot na naman ito. Sa gabing din yun ay minessage ni Becky si Tim na kung pwede bang mag-stay ang mga bata sa kanya ng 2 araw. Kasama ni Becky ang isang lalaki na si Ted Johnson. Hindi naman nabanggit kung magkaano-ano ba sila o may relasyon ba ito. February 22, 2023, bumalik ulit ang isang lalaki na nakabike at paikot-ikot ulit ito. Iisang ruta at iisang destinasyon. Doon mismo tumitigil sa bahay nila Rebecca. Sinubukang buksan ang pintuan ng bahay ni Becky gamit ang crowbar. Sinubukang tumawag ni Becky ng 911 sa oras ng 1:11 ng madaling araw, pero hindi na nakatawag. 1:16 ng madaling araw ay nakita na ang lalaking nagbabike na pabalik na kung saan siya galing. Ang cellphone na naman ni Tim at ang kanyang armband ay nakapatay na naman sa oras ng alas 12:28 hanggang alas 2:07 ng madaling araw. February 23, 2023, alas 6:45 ng umaga, napansin ng mga kapitbahay na bukas ang pintuan ng bahay ni Becky. Alas 11:51 ng umaga, tinawagan ni Tim ang eskwelahan na pinapasukan ng mga anak niya. Sinabi niyang huwag papuntahin ang mga bata sa bahay ng kanilang ina. Pagsapit ng alas 3 ng tanghali ay minessage ni Tim ang ama ni Rebecca. Sinabi nito na please pakitawagan si Rebecca at kunin ang mga anak nito sa eskwelahan. Tumawag ang eskwelahan kay Tim at hindi pa nasusundo ang mga bata. Pagsapit ng alas 3:30 ng hapon ay nagpunta ang tatay ni Becky na si Bill Postal sa bahay niya. Bukas ang pintuan. Tinatawag niya si Becky pero hindi sumasagot. Pagkatingin niya sa CR ay doon tumambad ang duguang katawan ni Becky. Wala na itong buhay. Binaril si Becky ng 14 na beses. Sa ika-4 ng hapon, nalaman ni Tim na patay na ang kanyang asawa. Nag-reply naman siya at nagulat siya sa pangyayari. February 27, 2023, nakita nila ang isang abandonadong bike na kulay blue malapit sa Quincy Public School. Nakita sa CCTV na ang bike na yon ay ang ginamit ng lalaki na umiikot ng gabi at madaling araw. March 1, 2023, ang mga pulis ay nagpunta sa bahay ni Tim at kinausap nila ito. Magaling na nag-alibay si Tim, kaya alam nilang hindi sangkot si Tim sa pangyayari. Bumalik ulit ang mga pulis sa bahay ni Tim at doon ay nakita sa basement ang ilang basyo sa bahay ni Tim. Dinala at in-examine nila ito. Nagmatch ang basyo sa bala na nakita sa katawan ni Becky. Ang DNA rin ni Becky ay nakita sa plastic bag sa bahay mismo ni Tim. Ang mga ebidensyang ito ay magsasabing si Tim ang prime suspect sa krimen. Ayon sa report, ang mga plastic ay ginawang homemade silencer na ginamit ni Tim. Tinignan din ang cellphone ni Tim at pati ang search option ay kanilang sinuri. Dito nila nakita ang how to wash off gunpowder, average police response time, at how to open a door with crowbar. March 13, 2023, inaresto si Tim Blefnick at kinasuhan ng first-degree murder pero sinabi ni Tim na not guilty siya. Tumagal ng 6 na araw ang kaso at pinagpatuloy ang pag-aaral ng kaso. May 31, 2023, matapos ang pag-aaral sa kaso ay lumabas din ang resulta at ang katotohanan. Gumawa ang mga kaibigan ni Becky ng isang fan at ito ay may pangalang Becky Blefnick Memorial and Support Fund para ito sa mga anak niyang 3 lalaking naiwan. Sa ngayon ay meron na itong $112,495 na nakokolekta. Sana hindi na humantong sa pagkawala ng isang ina dahil kawawa naman ang mga bata. Kawawa ang mga batang nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Kung gusto nyo ng ganitong kwento ay pa-share, like at subscribe. Lagi tayong mag-ingat at manalig sa Ama. Salamat at God bless.